isang bansa na nasa Pacific Ring of Fire, hindi lamang bagyo ang dapat paghandaan. Pebrero nang yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang Kabisayaan. Naitala ang epicenter nito 5 kilometers sa hilagang kanluran ng Tayasan Negros Occidental. Matinding pinsala ang idinulot nito sa mga kalapit na probinsya. Agad itinaas ang tsunami warning sa east coast ng Negros at west coast ng Cebu. Nagpahirap pa sa sitwasyon ang mga sumunod na aftershock na tumagal ng ilang linggo. Naganap daw sa isang fault line na hindi pa naire-record ng PHIVOLTS. Naganap din ito 10 kilometro lang mula sa ilalim ng dagat. May kababawan yan, kaya matindi ang naging pinsala. Naging sanhi rin ng pagsulpot ng mga tinatawag na sinkhole o hukay sa lupa. Unang nadiskubre ang isang sinkhole sa isang bukid sa bayan ng Dumanhog sa Cebu. Sumunod naman, nakitang sinkhole sa bayan ng Hinatilan sa Cebu pa rin. Wala namang nasaktan sa mga hukay, pero pinagbawalan ang mga residente na pumunta malapit sa mga ito. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, nagkakaroon ng mga sinkhole kapag limestone ang nasa ilalim ng lupa. Kapag pinasukan ng tubig ang limestone, lumalambot ito. 70% ng Cebu ang binubuo ng limestone. Ilang lindol pa ang naganap mula noon, pero pinakamalakas ang sumunod na lindol noong Agosto. Ang magnitude 7.6 na lindol tumama sa 112 kilometers southeast ng Giyuan, Eastern Samar. Halos kasing lakas nito ang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong 1990 sa Luzon. Pero kahit napakalakas, hindi ganoon katindi ang naging pinsala ng lindol. Nasa dagat daw kasi ang epicenter nito at nasa lalim na 40 kilometers. Gayunman, 11 buhay pa rin ang binawi nito. Ang gobyerno at ilang private sector, regular na nagsasagawa ng earthquake at disaster preparedness drills. Pero mahalaga rin umanong handa ang bawat isang Pilipino. Alamin kung nasa fault area ang inyong lugar, magkaroon ng escape plan, o alamin ang mga matitibay na lugar na pwedeng pagtaguan, gaya ng hamba ng pintuan para mabawasan ang pinsala. Ilagay sa maayos at mababang lugar ang mga babasagin, matatalim, at mabibigat na bagay. Kung abutan ng lindol sa loob ng gusali, huwag subukang lumabas habang may pagyanig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa. Kung nasa labas, pumunta sa isang open space. Kung nagmamaneho, itabi muna at ihinto ang sasakyan. Lumayo sa mga poste, pader, at iba pang bagay na pwedeng bumagsak. Huwag nang dumaan sa mga tulay o overpass. Posibleng magka-landslide at tsunami, kaya lumayo rin sa bundok at tabing dagat.